Isa pong magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang akin pong pangungumusta at pagbati ay akin pong pinaparating sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. At alam naman po natin na hindi po lingid sa ating kaalaman ang sitwasyon ng buhay dito sa mundo. Lahat po tayo ay nakikipaglaban. At purihin ang ating Diyos dahil kahit gaano man katindi ang labanan sa mundong ito, ay nabibigyan pa po tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Dahil sa pagbabasa po natin, marami po tayong nalalaman ng mga information. Ang daming impormasyon na ating nalalaman sa buhay ng mga Israelita kung paano sila ginaid ng ating Diyos. At syempre, sa buhay po natin, lahat ng ating mga binabasa na salita ng Diyos ay nagkakaroon din po ng transformation. Bakit? Kasi kung may mga sitwasyon po sa ating buhay na hindi tama, pero sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa ay nagtatransform po ito. Kumaga binabago, inaayos po ang ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos sa oras na ito. At kayo po ay muli ko pong inaanyayahan na buksan ang iyong mga Biblia. Ngayon po ay Bible reading na po natin. Karugtong na po ito ng ating Bible reading noong nakaraang araw. Kahapon po ay hindi tayo nakapag-Bible reading kasi marami pong ginawa ang inyong Nanay Rayleigh. At salamat sa Diyos sa kanyang gabay patnubay. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa ng salita ng Diyos sa ating mga puso't isipan. Kaya mga kaibigan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Bilang. Andito po ang chapter 6. Ayan, Bilang chapter 6. Ang tuntunin tungkol sa taong inihandog para sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kung ang isang lalaki o babae ay gagawa ng isang panata na itatalaga niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa akin bilang Nazareo, kailangang hindi siya iinom ng alak na mula sa ubas o ng kahit na anong nakalalasing na inumin. Hindi rin siya gagamit ng suka na galing sa anumang inuming nakalalasing. Hindi rin siya dapat uminom ng katas ng ubas o kumain ng ubas o pasas. Habang isa siyang nasaryo, kailangan hindi siya kakain ng kahit anong galing sa ubas, kahit na buto o balat nito. Hindi rin niya pagugupitan ang kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Kailangang maging banal siya hanggang sa matapos ang panahon ng kanyang panata. Kaya hahayaan lang niyang humaba ang kanyang buhok habang hindi pa natatapos ang kanyang panata sa Panginoon. Hindi siya dapat lumapit sa patay. Kahit na ama pa niya ito, ina o kapatid, hindi niya dapat dungisan ang kanyang sarili dahil lang sa kanila. Dahil ang kanyang buhok ay simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa buong panahon ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay, ibinukod siya para sa Panginoon. Kung may biglang namatay sa kanyang tabi at dahil dito'y nadumihan ang kanyang buhok, na simbolo ng kanyang pagkakatalaga sa Panginoon, kailangang ahitin niya ito sa 7 araw. Iyon ang araw ng kanyang paglilinis. Sa 8 araw, kailangan magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato sa pare roon sa pintuan ng tuldang tipanan. Ihahandog ng pare ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa bilang handog na sinusunog. Sa pamagitan nito, mapapatawad siya sa kasalanan niya sa paghipo sa patay. Sa mismong araw na iyon, itatalaga niyang muli
ang kanyang sarili at muli niyang pahabain ang kanyang buhok. Ang lumipas na mga araw ng kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi kabilang sa pagtupad niya sa kanyang panata. Dahil nadungisan siya ng nakahipo siya ng patay. Kailangang itatalaga niyang muli ang kanyang sarili hanggang sa matapos ang kanyang panata at magdala siya ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Ito ang kanyang dapat gawin kapag natapos na niya ang kanyang panata bilang nasaryo. Kailangang dalhin siya sa pintuan ng tuldang tipanan. Doon maghahandog siya sa Panginoon nitong mga sumusunod na hayop na walang kapintasan, isang lalaking tupa na isang taong gulang bilang handog na sinusunog, isang babaeng tupa na isang taong gulang din bilang handog sa paglilinis at isang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Bukod pa rito, maghahandog din siya ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin at isang basket na ng tinapay na walang pampaalsa na ginawa mula sa magandang klasing harina. Ang ibang tinapay ay makapal na hinaluan ng langis at ang iba naman ay manipis na pinahira ng langis. Ang pare ang maghahandog nito sa Panginoon. Sa ibang Biblia, ang pare ay tinawag din doon na saserdote. Yan po. Ang pare at saserdote ay isa po yan. Iahandog niya ang handog sa paglilinis at ang handog na sinusunog. Pagkatapos, iahandog din niya ang lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon kasama ang isang basket na tinapay na walang pampaalsa at iahandog din niya ang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at ang mga handog na inumin. At doon sa pintuan ng tuldang tipanan, aahitin ng nasaryo ang kanyang buhok na simbolo ng pagtatalaga niya ng kanyang buhay sa Panginoon. Susunugin niya ito sa apoy na pinagsusunugan ng handog na para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nito, ilalagay ng pari sa kamay ng nasaryo ang balikat ng nilagang tupa at ang manipis at makapal na mga tinapay na walang pampaalsa na galing sa basket. Pagkatapos, kukunin ito ng pari at itataas sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinaas. Banal ang bahaging ito ng handog at ito ay para na sa pari. Pati ang dibdib at paa ng tupa na itinaas din sa Panginoon. Pagkatapos nito, maari na makainom ng alak na ubas ang nasaryo. Ito ang tuntunin para sa isang nasaryo. Pero kung mangangako ang isang nasaryo na maghahandog siya sa Panginoon ng nasobra sa ipinatutupad sa kanyang panata, dapat niya itong sundin. Ang pagbendisyon ng mga pare o saserdote. Ano po? Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki na ito ang kanilang sasabihin kapag magbabasbas sila sa mga Israelita. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod sana ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Sa pamamagitan nito'y maipapahayag niya sa mga Israelita kung sino ako at pagpapalain ko sila. Ayan po, yan po. Doon po magtatapos ang chapter 6. Medyo tawag dito, mahaba-haba din. So, yun mga kaibigan. Yun po ang mga pangyayari sa panahon po ng mga Israelita. At matindi po yung yung alam niyo po yung may mga panata. Ang tawag doon sa kanila sa panahon ng mga Israelita ay nasaryo. Sa panahon naman natin, mostly po na ginagawa natin ay kapag meron po tayong fasting, naranasan ko rin po yung fasting na 1 week. Ang
kinakain ko lang ay, ano ba ang pagkain namin doon sa 1 week? Parang biscuit lang, parang konting ano lang, konting Skyflakes. Meron pong fasting din kami na tubig lang, tubig, praise and worship, prayer, at sharing ng Word of God. Kunyari kami ay 20 o 10. At naranasan ko rin po yung fasting na 24 hours na wala talagang tubig, as in wala. Kumbaga andiyan ka lang sa loob ng kwarto mo at nanalangin ka lang sa Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. At hindi po ako lumalabas habang hindi po natatapos yung fasting. Hindi rin ba ako nakikipag-usap sa pamilya ko habang hindi po natatapos ang fasting. At yung mga bagay po na yan, ginagawa ko po yan nung araw kapag mayroon pong matinding labanan sa buhay talaga, ay kailangan pong mag-fasting na talaga. Pero itong mga namamanata, ano po, na mga tinatawag dito ng Israelita na mga Nasaryo, ay iba naman po. Ang tindi po ng ano nila, kasi hindi po pwedeng magpaputol ng buhok. Ay di baka hindi rin pwedeng mag-supply, ano po. At hindi rin pwedeng lumapit sa mga patay kahit man ito ay kamag-anak. At kapag nadantayan naman o ano lang ng konti sa patay, ay talaga pong merong gagawin. Kumbaga meron pa pong pagbabayad. Marami pong proseso, ano po. Pero ngayon, sobrang maalwa na po ang ating panahon ngayon, kasi after na mag-fasting ka, meron na po mga fasting ngayon sa church na pwede kang magtrabaho, pwede kang pumasok sa trabaho, pwede kang maglaba kapag nagpa-fasting ka. Yan. At naranasan ko rin po yung nagpa-fasting kami, hindi kami nanonood ng TV o mga news. Kumbaga yung binabawas mo sa sarili mo yung mga bagay na ginagawa mo, gustong gusto mo, yung mga gusto mong pagkain, hindi mo kakainin kasi nga fasting ka. Yung mga palabas sa TV na gusto mo, hindi mo magagawa kasi fasting ka. At hindi mo magagawa yung mga bagay na dating ginagawa mo na hindi ka fasting. Pero ngayon po marami na po tayo nakikita na kakaiba po yung mga fasting ngayon. Kumbaga nag-level up na rin. Pero hindi po natin alam kung ito po ay tama pa sa pamantayan ng ating Diyos, ano mga kaibigan. So, yun lang, ang alam ko lang ay tinitignan lang talaga ng Diyos ang ating puso. Yung tema ng ating puso habang ginagawa natin ang isang bagay na nais nating mabigyan ng parangal ang Panginoon. Okay? Word na parangal. Alam niyo mga kaibigan, pag inisip ko yung salitang parangal, paano nga ba maparangalan ang Panginoon sa pamagitan ng ating buhay? Paano ba natin maipaglaban ang Diyos sa buhay na ito na hanggang ngayon ay binibigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon na mabuhay, magising tuwing umaga? Okay, doon po sa parangal, yun po muna ang ating unahin, ang parangal. Total, maaga pa po mga kaibigan, ano lang 13 minutes lang. So, sabi ko kanina, doon sa fasting ay ang tema doon ay naninikluhod ang puso para tugunin ng Diyos yung hinihiling nating prayers. Pero ang isa pa doon ay mabigyan ng karangalan, ang dakilang pangalan ng ating Diyos, at mabigyan ng pasasalamat. Kumbaga lahat, kumbaga ay ating inaalay sa Diyos habang tayo po ay nagfa-fasting. Lahat po ng ating ginagawa ay inaalay natin sa Kanya. Ngayon, natutunan na po natin mag-fasting, natutunan po natin mag-quiet time, kumbaga marami nang tinuro ang Panginoon sa buhay natin. Natutunan din natin maging mabuting anak ng Diyos, masamarin ng Diyos, ay natao sa Diyos. Ngayon ay atin pong tignan. Lahat kaya ng ating ginagawa ay nabibigyan ng parangal ang ating Diyos? At yan po ay katanungan ko rin sa aking sarili, Lord, paano ba kita napaparangalan? So ako po, para sa aking sarili lang, siguro
Ang gagawin ko lang talaga mga kaibigan ay magpakatino sa harapan ng Panginoon at gumawa ng mga bagay na tama sa harapan ng Diyos. Hindi po doon sa harapan ng tao kasi pwede po nating linlangin ano po ang tao. Yung maging totoong Kristiyano, maging totoong anak ng Diyos sa harapan ng Panginoon. At ginagawa po natin yun. Gagawin po natin yung mga bagay na tama at makapagbibigay ng karangalan sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung dati po tayo ay masama sa wail at may mga bagay na ginagawa na hindi tama, ay talaga po hindi natin mapaparangalan ang Diyos dahil minsan sasabihin ng tao, totoo ba talagang born again na yan? Totoo ba talagang anak na ng Diyos yan? Nung nakaraang araw ay may kausap po ako na isang kapatid kay Kristo at meron po kaming topic na sabi niya, sigurado ka ba sis na born again na ba yan? At ang aking sagot naman po ay ganito, wag muna nating hanapan ng bunga, ang isang tanim na kakatanim lang, kumbaga yung palay, itinusok mo pa lang sa putik, hindi pwede na kinabukasan ay hanapan na natin ng bunga, unang uhay niya, ano po, nakaproseso po yan sa Panginoon kung kailan, kung ito ba'y mag-uugat, kung ito ba'y magdadahon, magkakasanga at mamunga. So, ang isang tao ay makakapagbigay lang ng karangalan sa Diyos kapag tama na po yung kanyang buhay sa Panginoon at namumunga na, ano po. Kaya wag po nating hanapan agad yung mga kapatid kay Kristo na katatanim lang yan, kakakilala lang sa Panginoon at pinoproseso pa ng Diyos ang kanilang buong buhay. Kahit man po tayo na araw-araw ay nagbabasa na ng salita ng Diyos, hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin para po tayong mga palayok na kapag may nakita ang Diyos na hindi magandang may mga crack na naman ay babasagin na naman tayo ulit ng Diyos at Kanya na namang lilinangin ng mabuti. Hawak ng Kanyang kamay yung gumagawa ng palayok at ang Diyos naman po sa pamagitan ng Kanyang salita ay binabago naman po tayo. Patuloy na binabago at wala pa pong matuwid kahit isa, wala pa. So, po yung isa kanina, parangal at ayan, nawala na naman ako mga kaibigan sa aking naisip. Ano ba ang topic natin kanina? Sige, o di kung paano natin parangalan ang ating Panginoon at kung paano po tayo makakapagpatuloy sa ating pananampalataya. Ayun, ito na lang po ang ating idudugtong. Paano nga ba tayo makakapagpatuloy sa pananampalataya sa ating Diyos? Sabi ko nga po, nung mga nakaraan pa, marami pong video na i-upload na po ako dito na makapagpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan po ng ating tamang relasyon, tamang pananampalataya sa Diyos. At siyempre, yung ating pagsunod, pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan ito pa rin natin, sundin natin. Di po ba? At kailangan po natin gawin ang mga bagay na ito dahil kung hindi po natin ito gawin, pwede po tayong manghina sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po tayo makatatagal. Kaya mga kaibigan, atin pong tandaan na sa buhay na ito, nabubuhay lamang po talaga tayo dahil sa habag ng Diyos. Kung wala ang habag ng Diyos, yung pagising natin sa umaga, ang makikita natin agad-agad yung mga negatibong bagay, negatibong salita, negatibong sitwasyon ng buhay, negatibong pangyayari sa ating mga buhay, sa pamilya o sa ating paligid. Pero kung tayo po ay totoo na nananalig kay Kristo
at totoong nagpapakatino bilang isang anak ng Diyos, ang lahat po ng negatibo ay nagiging positibo, di po ba? Kaya sabi ko nga, sa bawat araw, ang nais ng Diyos na makita sa buhay natin yung isang matagumpay na Kristiyano, isang matagumpay na anak ng Diyos, dahil ang nais ng Diyos ay higit pa doon sa mananagumpay ang ating mga buhay. Napagtagumpayan na po ni Kristo ang lahat. Napagtagumpayan niya na po ang kamatayan at ang kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay kanya nang tinanggap bilang mga anak, bilang kaibigan. Kaya ibig sabihin ay victorious na po tayo. At hindi lang victorious, kundi mga conqueror pa tayo. At higit pa doon, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Kaya kung ang puso't isipan natin ay nakatune in sa Panginoon, talaga pong positibo ang ating makikita. Ako man po ay sa bawat araw ay laging umaamin na dahil lang sa habag ng Diyos, ako'y nagigising pa tuwing umaga. Dahil sa habag ng Diyos, nagagawa ko pang mag-alaga kahit papaano ng aking apo. Dahil sa habag ng Diyos, nakakapaglaba pa ako ng aming mga labahang damit. At dahil sa habag ng Diyos, nakakabasa pa ako ng Biblia kahit walang salamin. Dahil sa habag ng Diyos, nakakapagbasa pa po ako ng kanyang salita. At ngayon nga po, nandito tayo sa aking YouTube channel. Alam niyo mga kaibigan, mapalad po tayo kasi nandito po tayo sa bansa na hindi po tayo hinihigpitan sa pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ayan mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong nakuha muli na mga impormasyon mula po sa mga buhay ng mga sinaunang tao, ang mga Israelita, at nawa ay magkaroon din ng transformation sa ating mga buhay ang ating binabasa na salita ng Panginoon. At salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Patuloy at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Yan po ang aking dalangin sa bawat araw sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po sa inyong suporta at higit sa lahat, salamat po sa pagbabasa niyo patuloy ng salita ng Diyos sa inyong mga Biblia. Thank you so much po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Amen.